Okay, mga mahal kong kababayan, magandang buhay po sa ating lahat. So, balikan po natin ang nakaraan. Balikan natin ang advisory na nilabas ng Department of Migrant Workers tungkol po sa pagtaas ng minimum wage ng ating mga mahal na kasambahay. So, ang nakalagay po dito sa Advisory Number 25 Series of 2025, inilabas po ito noong August 22, 2025. Number 1 po ay increase in minimum salary wage of domestic workers. So, nung inilabas po ng Department of Migrant Workers itong advisory na ito, may mga bansa na sumunod. May mga recruitment agency na sumunod. Kasi hindi naman po ito mandatory. Depende pa rin yan sa isang employer or depende po yan sa isang recruitment agency kung susunod sila sa advisory na nilabas ng Department of Migrant Workers. Pero ang Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, parang sila na lang naiiwan. Kasi kadalasan, yan ang natatanggap naming mga reklamo. Hindi na nga tumataas yung sahod nila, kinakaltasan pa sila. So, pero base dun sa nabanggit ng ating mahal na Pangulo noong SONA, Pataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. tumaas na pala ang minimum wage ninyo. Hindi niya nabanggit na yung iba, parang sinabi niya na pangkahalatan. Parang hindi ko alam yun, na tumaas na pala lahat ng sahod ninyo. Totoo ba na lahat kayo tumaas na ang sahod? Kasi marami kaming natatanggap na reklamo yung sahod nila. Kasi nakalagay sa kanilang kontrata, 1,500 SAR per month. Pero minsan, ang binibigay ng kanilang employer is 1,400, 1,200. Kinakaltasan daw sila. Kinakaltasan para sa wifi, kinakaltasan para sa pagkain, kinakaltasan sa mga bagay-bagay or sa mga nasisira ni OFW. Kaya minsan, ang naipapadala na lang niya sa kanyang pamilya, 1,000 SAR. Kaya marami nagulat doon sa sinabi ng ating Pangulo na napataas niya daw yung minimum wage ng ating kasambahay. Pero sinasabi po namin na hindi po lahat tumaas. Lalo na sa bansang Middle East. May mga employer talaga na hindi sumusunod. Hindi na nga tumaas ang kanilang sweldo, nababawasan pa ito. Kaya sana mapansin ng ating Pangulo yung mga panawagan ng mga OFW, lalo na yung mga inaabuso sa kanilang agency accommodation, tungkol sa sahod nila, tungkol sa mga OFW na humihingi ng hustisya. Kasi may mga kababayan tayo na namatay yung pamilya nila sa abroad, hindi nila alam ang dahilan. Yung mga nananawagan ba ng hustisya, sana mapansin ito ng ating mahal na Pangulo. Kasi marami pong nananawagan sa social media yung mga OFW na umuuwing bangkay. Makikita naman sa caption nila, makikita sa comment section na matagal na pala silang humihingi ng tulong pero walang nagagawang action. Ilang beses na sila lumapit kay Senator Raffy Tulfo. So may napanood ako isang video. Talagang ramdam ko yung sakit. Sinisigaw talaga nung anak niya yung paghihirap ng nanay niya doon sa bansang Saudi Arabia. Nagtrending ngayon ito sa social media kasi yung galit ng anak niya is nakalagay sa caption niya. Pati ako napaluha kasi yung iyak ng anak niya, yung sinasabi niya, talagang tagos sa puso. Kaya sana mapansin ito ng ating mahal na Pangulo, yung mga hindi nabibigay ng hustisya, yung mga OFW na umuwi na lang bangkay, na wala man lang nakukulong ng employer, hindi na iimbestigahan. So, hindi lang po ito tungkol sa sahod, hindi lang po ito sa insurance na sinasabi niya. Anong insurance ba yun? Matanong nga kayo, anong insurance yun mga kababayan? Hindi ko alam yun. So, lahat sana ng mga karapatan ng mga OFW na dapat nilang makuha ay ibigay. Hindi lamang sa pagbibigay ng kung ano-anong assistance, kung ano-anong scholarship. Tapos, yung action fund, marami din nagrereklamo. Kasi, ito base po sa mga natatanggap po namin mga reklamo. Kasi hanggang ngayon daw po, ilang buwan na, wala pa silang natatanggap. Pabalik-balik sila, kung saan-saan sila tinuturo.
So, yung ganito po sana pangyayari, malaman po ng ating Pangulo para may action na mangyayari. Kasi marami po talagang OFW ang nagrereklamo. Kaya maraming nagulat doon sa SONA ng ating Pangulo kasi syempre bilang tayo ay isang OFW, tayo lang ang nakakaalam ng katotohanan, tayo ang nagsasabi ng katotohanan, tayo ay nagsasabi, nagpapaabot tayo kung anong problema natin sa departamento ng mga OFW. Malaya po nating ipahayag kung ano po ang sarili nating opinyon. Kaya sana yung sinasabi ng ating Pangulo noong SONA niya na napataas niya ang minimum wage, yung sahod ng mga mahal na kasambahay, sana magkatotoo. Yung napataas daw yung minimum wage ng mga kasambahay. Sana nga lahat tumaas ang sahod. Pero hindi eh. Hindi na nga tumaas yung sahod nila, binabawasan pa.